Walang sinuman ang maaaring mag-isip na ang isang simpleng puting bagay na inilagay ng maingat sa tabi ng isang kahoy na krus sa isang tahimik na silid sa Vatican ay talagang nagtago ng mga huling salita na nakasulat sa sulat kamay ng Santo Papa. Ngunit ang magpapayayanig sa mundo ay hindi ang sulat mismo, ay kanino ito nilayon? Ang tatanggap? Isang hamak na pare na nakalimutan ng malalaking pulutong na nakatira sa isang maliit na liblib na bayan sa Latin America. Pangalan mo, Tatay Arthur. At ang liham na ito na isinulat 3 araw lamang bago ang kamatayan ni Pope Francis ay magbabago ng lahat. Pagbukas niya, umiyak siya. Pero hindi lang siya. Hindi simpleng biyaya ang ipinagkatiwala sa kanya ng Papa, ay apropesiya, isang misyon, at marahil ang huling babala mula sa langit. Kung naniniwala ka sa mga palatandaan, kung palagi mong nararamdaman na may mas malaking mangyayari sa katahimikan, kaya manatili ka sa akin, dahil kung ano ang iyong maririnig ay maaaring magising ng iyong kaluluwa. Vatican, Abril 18, 2025. Lunes noon at ilang linggo nang ipinaglalaban ni Padre Francisco ang kanyang kalusugan. Maputla ang kanyang mukha, ngunit nanatiling panay ang kanyang tingin. Kaninang umaga ay humiling siya sa kanyang personal na sekretarya para sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Huwag istorbohin kahit isang oras man lang. Kailangan kong sumulat sa isang tao, tahimik niyang sabi. Importante. Nagsimula siyang magsulat ng may solemne na kabagalan na para bang ang bawat salita ay dinadala ang bigat ng panghabambuhay na kaalaman, panalangin at lihim. Latin America. Kasabay nito, libu-libong milya ang layo. Sa isang maliit na simbahan sa kanayunan sa Mexico, ipinagdiriwang ni Padre Arthur ang 7 a.m. Eucharistia. Gaya ng dati, ginawa niya ito na napapaligiran ng mga magsasaka, matatanda at malungkot na mga ina na may mga anak. Siya ay isang pari na kilala sa kanyang pagiging simple, sa paglalakad kasama ng mga mahihirap at sa hindi pagtanggi sa isang panalangin. Ang mga gustong maging dakila sa inyo, kayo ay magiging lingkod ninyo. Mateo 20:26. Ito ang pariralang pinili niya para buksan ang kanyang humilya. Ang hindi ko alam ay habang sinasabi niya ang mga salitang ito, isinusulat ito ng Papa sa eksaktong sandali sa kanyang card. Bumalik sa Vatican. Nang makumpleto ang card, personal na ipinakita ito ni Pope Francis sa maskara ng Vatican at isinulat ito sa kanyang homilya sa nanginginig ngunit malinaw na sulat kamay. Para kay Padre Arthur, basahin ito sa panalangin. Kakausapin ka ng Diyos. Pagkatapos ay inihatid niya ang kanyang homilya sa kanyang sekretarya na may simpleng pagtuturo. Iwanan mo ito sa iyong mga kamay, personal, ayokong mangyari ito sa kamay ng iba. Sa araw na yon, ang sekretarya ng Papa ay maingat na bumili ng tiket sa eroplano papuntang Mexico City. Mexico City, Abril 20, 2025. Pagdating namin, nakipag-ugnayan ang kalihim ng Vatican sa lokal na dioceses. Nataranta ang lahat nang malaman nilang dumating ang sugo ng Vatican na may dalang maskara para sa isang pare na nakatira sa isang maliit at nakalimutang bayan na tinatawag na San Jose del Monte. Walang makapaniwala. Ang Papa? Isang card para kay Padre Arthur? Pero bakit? Ang San Jose del Monte ay isang bayan na napakaliit na hindi ito malinaw na nakikita sa ilang mga mapa. Napapaligiran ng mga bundok, taniman ng mais at maruruming kalsada, kilala ng mga taong nakatira doon ang pangalan, mukha at pananalita. Ang mga turista, ang mga kamera at ang mga politiko ay hindi nakarating doon. Pananampalataya lang. Kaninang umaga, habang naghahanda si Padre Arthur ng pagbisita sa isang pamilyang nawalan ng lola, may kumatok sa pintuan ng parokya. Ito ay hindi isang malakas na suntok, ngunit sa halip ay maselan, halos walang paggalang. Oo, tanong ng ama, naghuhugas ng kamay sa pantalon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, nakasuot ng manipis na leather na helmet at isang maliit na gintong pin na may kagamitan sa Vatican. Siya ang personal na kalihim ni Pope Francis. Ang katahimikan ay kaagad. Walang narinig ang pare. Pare Arthur, ako ay isang sugo mula sa Vatican. Mayroon akong isang bagay na hiniling sa akin ng iyong kabanalan na ihandog sa iyo. Sa personal, umunat ang mukha ng ama. Saglit na naisip niyang biro iyon.
Ngunit nang makita niya ang pulang karatula, ang malaking helmet at ang mataimtim na ekspresyon ng bisita, alam niyang totoo iyon. Isang mapa? Sa aking palagay? Oo. Isinulat ito ng Papa 3 araw na ang nakalipas bago siya namatay. Nanginginig ako. Walang sinabi ang pare. Nanginginig ang mga kamay niya. Tinanggap niya ang helmet na parang sagrado. Dinala niya ito sa mataas na altar kung saan inilagay niya ang dokumento sa paanan ng krusipiho. Doon siya kumapit at umiyak ng halos kalahating oras. Panginoon, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Paulit-ulit niya itong inulit hanggang sa huli ay marahan niyang pinunit ang karatula at ginalaw ang papel. Nang magsimula siyang magbasa, may luhang bumagsak sa kanyang bukong-bukong. Tapos isa pa at isa pa. Ito ay hindi isang liham kundi isang malalim na pagtatapat, isang paghahayag, isang sagradong utos, mga pira-piraso ng liham. Aking anak kay Kristo, Padre Arthur, sumusulat ako sa iyo nang may pusong naghihirap para sa sakit ng mga huling araw, ngunit kasama rin ang kapayapaan ng isang nakakita sa dinakikita at nakadama ng walang hanggan. Wala akong gaanong lakas, ngunit mayroon akong isang huling misyon at ibinibigay ko ito sa iyo. Dahil sa gitna ng mga kapangyarihan ay napahiya ka. Habang ang iba ay nakikipaglaban para sa mga mikropono, binibigyan mo ng boses ang mga walang boses. Ipinakita sa akin ng Diyos sa panalangin na ikaw ay maging tulay-tungo sa isang mahusay na muling pagbabangon ng katotohanan. Hindi ko maintindihan ang lahat, ngunit dapat mong ihanda ang iyong sarili. Hindi maliit ang nangyari, at tandaan sa mga tulad ng mga bata ang kaharian ng langit. Huwag palampasin ang hitsura na ito. Ang propesiya ng katapusan ang sumunod na nangyari ay mas nakakalito. Si Pope Francis sa kanyang huling talata ay sumulat ng isang bagay na tila isang propesiya. At kapag may narinig kang kanta ng babae sa gitna ng katahimikan, malalaman mong oras na. Huwag magtaka, huwag mag-alala, truck lang. Hindi ka mag-iisa. Hindi napigilan ni Padre Arthur ang pagsigaw. Isinara niya ang card, hinalikan ito at tumingin sa crucifix. Panginoon, ano ang ibig sabihin nito? Kinabukasan, alam ng lahat ng mga tao kung ano ang nangyari. Ang ilan ay umiyak sa damdamin, ang iba ay nag-aalinlangan, ngunit lahat sila ay sumang-ayon sa isang bagay. Walang sino man mula sa Vatican ang nakapunta doon. Hindi naman sa card na ganito, ngunit ang pinakakahangahangang bahagi ay hindi pa dumarating. At magsisimula ito sa isang babae. Kinaumagahan ay kakaibang tahimik. Ang kalangitan ay natatakpan ng malambot na niyebe at ang mga ibon, nakakagulat, ay hindi kumanta. Parang may pag-asa ang kalikasan, parang may hinihintay. Nagising si Padre Arthur bago mag-umaga, ang kanyang puso ay nabalisa pa rin sa card ng Papa. Hindi ako nakatulog ng maayos. Nanaginip siya ng isang puting kampo, naghihiwalay na mga bata at isang makalangit na boses na umaawit ng isang himno na hindi niya alam. Nagsimula siyang maglakad sa bayan, naghahanap ng ginhawa para sa mga sagot. Isang himig sa gitna ng hamog. Naglalakad siya sa maruming daan na nagdudugtong sa parokya sa matandang Millefuy nang marinig niya ito. Isang parang bata na boses, malinaw at matamis, kumakanta ng parang isang himno. Galing ito sa maliit na sementeryo sa bayan, sa tabi ng abandonadong kapilya. Ang lugar ay desyerto. Huminto ang ama, tumibok ang puso. Naalala niya ang sinabi ng Papa. At kapag may narinig kang kanta ng babae sa gitna ng katahimikan, malalaman mong oras na. Panay ang kilos niya patungo sa pinanggalingan ng kanta. Ang batang babae mula sa kapilya, pagdating niya, nakita siya. Ito ay isang 7 taong gulang na batang babae. Nakasuot ng puting suit na tila mula sa ibang panahon maliban sa kasalukuyang panahon. Nakaupo siya sa isang bato, nakatingin sa langit habang ang kanyang mga labi ay puno ng pagkamangha. Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong mapapalampas. Nanatiling hindi kumikibo si Padre Arthur. Gusto ko sanang itanong sa kanya ang pangalan mo. Ngunit sa pagkakataong iyon, napalingon sa kanya ang dalaga at ngumiti. Isang ngiti na puno ng kapayapaan, ngunit din ng misteryo. Sino ka? Tanong ng pare. Huwag kang mag-alala. Makinig ka lang. Hindi pa tapos ang mensahe. At nang hindi nag-iisip pa, siya ay bumangon, lumakad patungo sa pintuan ng sementeryo at tumawid dito na wala, na parang kinain siya ng niyebe. Ang pagbabalik sa altar. Hindi man lang maintindihan ang naranasan,
Bumalik si Padre Arthur sa parokya, isinara ang mga pinto, binuksan ang lahat ng ilaw ng altar at muling yumuko sa mapa. Sa pagkakataong ito, nang buksan niya ito, may napansin siyang hindi pa niya nakita. Ang pangalawang pahina na nakatiklop sa likod ng sobre na tila mas luma, mas dilaw. Isinulat ito sa isa pang sulat kamay at nilagdaan ang pangalan na nagpatigil saglit sa puso ng ama. John Paul. Sasi, si John Paul sa mismo. At ang sabi ng tala, ang iyong nararanasan ay inihayag ilang dekada na ang nakalipas. Hindi ka nag-iisa. At huwag kalimutan na ang gutom ay bumabasa sa mga bundok, ngunit ang pagsunod lamang ang nagbubukas ng langit. Ang isang appointment kay Father Arthur ay naunawaan na ang nangyayari sa mundo ay nalampasan ang lahat ng lohika ng tao. Ito ay hindi lamang isang mapa. Ito ay isang tungkulin, isang misyon ng propeta. At ang lahat ay nagpahiwatig na ang isang bagay na malaki ay mangyayari. Nagpasya siyang gawin ang palagi niyang ginagawa, maglingkod. Ngunit sa pagkakataong ito, buong bukas ang mga mata ng kanyang puso. Ang una niyang ginawa ay imbitahan ang buong komunidad na manood. Hindi nila alam kung bakit, ngunit mahigit 300 katao, ang ilan sa kanila mula sa mga kalapit na bayan, ay nagtipon ngayong hapon sa bulwagan ng parokya upang magdasal. At nang magsimulang basahin ng malakas ni Padre Arthur ang isang talata sa Biblia, bumalik ang batang babae, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ang pagmamatyag ay naganap sa malalim na katahimikan. Ang mga ilaw ay marahan na nagliwanag sa mukha ng mga palalo, ang iba ay umiiyak, ang iba ay nakapikit sa malalim na panalangin. Sinuportahan ni Padre Arthur ang bukas na Biblia sa awit 91. Siya na naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay mabubuhay sa ilalim ng kadiliman ng makapangyarihan sa lahat. Awit 91:1. Sa tiyak na sandaling ito, ang mga pintuan ng simbahan ay bumukas sa loob na may mabagal at matagal na tunog. Walang humawak sa kanila, hindi umiihip ang hangin. At gayon paman, bumukas ang mga pinto. Napalingon ang lahat. Nandoon ang babae, kapareho ng umaga. Nakasuot siya ng parehong puting suit. Ngunit sa pagkakataong ito, isang matandang lalaki na may maaliwalas na mukha, isang puting balbas at isang kahoy na patpat ang lumakad sa kanya. Hindi nila siya kilala. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding kapayapaan, kaya marami ang nagsimulang umiyak nang hindi alam kung bakit. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kaliwang kamay, itinuro ang altar at sinabi sa mahinang boses, "Pare Arthur, dumating na ang oras." Ang mensahe, ang pari ay bumaba mula sa altar nang may paggalang nang hindi inihiwalay ang kanyang kaliwang kamay sa lalaki. Huminto ito sa harap niya. Sino ka?" Tanong niya sa baluktot na boses. "I'm just a messenger. I came from very far away, but not as far away as you imagine." Hinawakan ng dalaga ang kamay ng matanda at mataman siyang tinitigan. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang tungkod na parang lumang bag at mula sa loob ay inilabas niya ang isang maliit, luma, itim na libro na may punit na laso. Isa itong Bibliyang sulat kamay na may markang mga pahina at anotasyon sa Latin, Gray at Espanyol. Ibinigay niya ito kay Padre Arthur. Ang aklat na ito ay pag-aari ng isang martir na papa. May nakalimutang hula at ikaw ang dapat magpahayag nito sa mundo. Ang propesiya ng 3 araw. Binuksan ni Padre Arthur ang Biblia at nakakita ng notepad sa isang partikular na pahina. Habang binabasa niya iyon ay nanlamig siya. Doon nakasulat sa sinaunang mga liham, sinabi nito, "At kapag ipinikit ng pastol ng Roma ang kanyang mga mata pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay, magkakaroon ng mga ulap sa mundo sa loob ng 3 araw. Hindi sila magiging mga ulap ng kamatayan, ngunit ng paghahayag. At ang mga nakikinig lamang sa maliliit na bata ang makakakita ng liwanag bago ang ika-4 na araw." Isang propesiya, maingat, naghihintay ng sandali nito. Siya ba ang nagsulat nito? Tanong ni Arturo. "Oo," sagot ng pinakamatanda. "Ito ay isinulat ni San Pio ng Pietrelcina at iningatan ni John Paul II. Ang mga naroroon ay walang naiintindihan. Ngunit alam nila na sila ay mga saksi ng isang bagay na sagrado. Napaluhod ang isa sa mga lalaki, ginaya siya ng iba. Isang kusang awit ang nagsimulang punuin ang templo. Walang direksyon, walang marka, pananampalataya lang.
Tumingala ang dalaga sa langit at sa unang pagkakataon, malinaw na nagsalita sa harap ng lahat. Nakalimutan ng mundo na makinig sa boses ng maliliit. Kaya naman huminto siya sa pakikinig sa Diyos. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad ang dalawa, ang dalaga at ang nakatatandang lalaki patungo sa labasan. Walang pumigil sa kanila. Walang may balak na sundan sila. At nang dumaan sila sa payong ng pinto, nawala sila na parang simoy ng hangin. Pagkatapos ng himala, nagsimulang tumunog ang mga telepono sa umaga. May kakaibang nangyari sa iba't ibang bahagi ng mundo nang sabay-sabay. 3 araw pagkatapos ng kamatayan ng Santo Papa, ang mga tao sa iba't ibang bansa ay nagsabing nakarinig sila ng mga tinig ng mga bata na nagdarasal sa kanilang mga panaginip. Mga mensahe ng pagsisisi at maging ang mga kusang pagpapagaling. Si Padre Arthur ay hindi naghahanap ng mga kamera o katanyagan. Inilagay lamang niya ang card ng Papa at ang makahulang Biblia sa isang basong urn sa altar na may iisang inskripsyon. Kapag gustong magsalita ng Diyos, nanginginig ang mundo ngunit nakikinig ang kaluluwa. At tuwing gabi, bago matulog, magbasa ng tahimik. Ang kaharian ng langit ay para sa mga tulad ng mga bata. Mateo 10:14. Eksaktong 3 araw na ang lumipas mula nang mamatay si Pope Francis. Umiyak ang buong mundo. Ang mga kampana ng katedral ay hindi tumitigil sa pagtunog. At ang Vatican ay naghahanda para sa pinakamapagkumpetensyang seremonya ng siglo. Ngunit sa San Jose del Monte, nagpasya si Padre Arthur na huwag maglakbay sa Roma. Hindi dahil sa pagre-rebelde, kundi dahil sa pagsunod. Nadama niya sa kanyang kaluluwa na dapat siyang manatili gaya ng ipinahiwatig ng hula. At ang mga nakikinig lamang sa mga bata ang makakakita ng liwanag bago ang ika-4 na araw. Ang umaga ng ika-4 na araw ay dumating na may hindi maipaliwanag na kalmado. 3:00 ng madaling araw, nagising si Padre Arthur sa mahinang tunog. Parang may kumakatok sa bakuran ng simbahan. Walang tao sa labasan. Ang hangin lang at boses ng batang kumakanta sa ibang bansa. Sugatin ang iyong kadalisayan at magpakailanman. Iyon ay ang Marian song na dinala ng Birhen sa mga henerasyon. Napaatras si Arturo, naiintindihan na dumating na ang sandali, ang aparisyon. Biglang napuno ng liwanag ang simbahan, walang kuryente, walang araw. Ito ay isang gintong liwanag, buhay, pumipintig. At sa gitna nito, nakita ni Padre Arthur ang Papa, si Francis, nakangiti, payapa, nakatayo, sa parehong puting suit kung saan siya inilibing. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ng figura. "Banal na Ama, hindi ako naririto para sa aking sarili, narito ako para sa lahat." Dapat magpatuloy ang mensahe. Ang card na nabasa mo ay simula pa lamang. Ang susunod ay mas malaki, ngunit mas mahirap din. Pagkatapos, sa likod niya, isang pulutong ng mga bata ang nagsimulang lumitaw sa liwanag. Mga bata sa lahat ng lahi, edad at kultura. Sabay-sabay silang kumanta. Napatingin ang lahat sa langit. Itinaas ni Francis ang kanyang kamay at ipinahiwatig kay Arthur, "Ikaw ay binigyan ng tanging pangangalaga sa iyong sarili. Ngayon ay dapat mong tahiin ito sa mga puso ng mundo. Dapat mong isulat ito hindi sa pamamagitan ng mga talumpati, ngunit sa pamamagitan ng mga kilos." At bago siya mawala, sinabi niya, "Tandaan mo ang isinulat ko sa iyo. Kapag nakarinig ka ng kanta ng babae sa gitna ng katahimikan, malalaman mong oras na." Well, dumating na ang oras. Ang misyon. Sa umaga, sumulat si Padre Arthur ng isang card sa lahat ng mga obispo ng Latin America. Hindi siya naghahanap ng karangalan o paliwanag. Isa lang naman ang itinanong niya, bumalik sa kalye. Muli nating pakinggan ito. Balik tayo sa ating mga apo. Sa araw na yon ay nagsimula silang mag-organisa ng mga araw ng panalangin para sa mga mahihirap, mga misa sa mga ospital, mga bukas na pag-amin, mga abang prosesyon sa mga nakalimutang kapitbahayan. Ang nagsimula sa isang maliit na bayan ay naging espiritual na paggising sa buong kontinente. Inilibing ng mundo ang isang Santo Papa, ngunit sa katahimikan, muling binuhay ng Diyos ang gutom. Epilogue. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang mamamahayag ng Vatican sa San Jose del Monte. Gusto kong maunawaan kung bakit libu-libong tao ang gumagala sa nawawalang bayan na ito. Nang pumagitna si Padre Arthur, sarili lang niya ang sinasagot niya. Ito ay hindi isang mapa. Ito ay isang echo mula sa langit, isang ngiti mula sa Diyos upang hindi makalimutan kung ano ang mahalaga.
Tinanong niya kung nakikita niya ang mapa. Hindi, wala na siya dito. Ang isang gabi ng panalangin ay tinupok bilang insenso. At ang Biblia? Ito ay nagbukas mismo sa Ebanghelyo ng Mateo 8. Salubungin ang malinis sa espiritu sapagkat makikita nila ang Diyos. Ngayon, ang mamamahayag na ito ay nakatira sa San Jose del Monte. At tuwing gabi, kapag tumunog ang kampana ng simbahan, naririnig natin ang awit ng isang batang babae na wala sa bayan, ngunit naririnig ng lahat. Dahil kapag nagpasya ang Diyos na magsalita, maging ang katahimikan ay nagiging patotoo. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang mensaheng ito sa mga taong higit na nangangailangan nito. Hindi dahil sa curiosity, kundi dahil sa pag-asa. Minsan, ang mga dakilang mensahe mula sa langit ay hindi dumarating sa pamamagitan ng ingay ng karamihan o ng kamera. Naabot nila ang nakatago, ang kababaang loob, ang hindi nakikita ng mundo, dahil iyon ang estilo ng Diyos. Hindi niya ipinipilit ang sarili, hindi siya sumisingit, hindi sumisigaw, ngumingiti siya sa puso ng mga hindi pa nakakarinig. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na habang ang ilan ay kumakapit sa mga titulo, kapangyarihan at istruktura, ang banal na espiritu ay patuloy na humihip kung saan niya gusto, at maraming beses na ginagawa niya ito sa pamamagitan ng maliliit na bata, ang nakalimutan, ang dalisay na puso. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ipinahayag mo sa maliliit." Mateo 11:25. Hindi ba ito ang malalim na mensahe ng liham ng Santo Papa sa Espiritu Santo na sa mundong puno ng mga walang laman na salita at pusong nagdurusa, ang tunay na kapangyarihan ay nasa simpleng pagkilos, sa taos-pusong panalangin, sa hindi nakikitang mga kilos na tanging Diyos lamang ang nakakakita. Nabubuhay tayo sa mga panahong magulo. May mga digmaan, pagkakabahabahagi, sakit at malalim na espiritual na kawalan. Ngunit ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi huminahon. Patuloy siyang nagsasalita, minsan sa kanyang pagtulog, minsan may iyak, minsan may kanta ng babae. Marahil ang kailangan natin ay hindi isang kamangha-manghang tanda, ngunit ang lakas ng loob na maniwala upang bumalik sa kung ano ang mahalaga, upang yumuko ng walang kahihiyan, upang tumingin sa langit na may kawalang kasalanan ng mga bata, at upang sabihin sa lahat ng bagay, "Ang puso, Panginoon, ay nagsasalita. Nakikinig ang iyong serbiyano sa Kanya." 1 Samuel 3:20. Ang mundo ay naglibing ng maraming banal na tao, ngunit ang gutom ay hindi namamatay dahil ang gutom ay hindi nakasalalay sa mga tao, ngunit sa Diyos. At ito ay patuloy na nagtataas ng mga bagong propeta kung saan walang naghahanap sa kanila, sa maliliit na bayan, sa mga nakalimutang simbahan, sa mga kusang puso. Ngayon ang kwentong ito ay hindi pa tapos, dahil kung nangyari ito sa iyo ay hindi ito swerte. Marahil ay makakatanggap ka rin ng isang card, hindi papel, kundi nakasulat sa kaluluwa, isang card mula sa langit na tumatawag sa iyo upang kumilos, maglingkod, magmahal, dahil sa dulo ng lahat, kapag ang mundo ay lumayo at ang kadiliman ay tila nanalo, palaging may tinig na umaawit, at kung marinig mo ito, huwag mag-alinlangan, ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Sinasabi nila na ang mga card ay hindi na ginagamit, na walang nagsusulat sa pamamagitan ng kamay, na ang mga bag ay pinalitan ng mga screen at ang mga salita ay pumayat. Ngunit ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagsusulat pa rin ng mga card, hindi gamit ang pintura, ngunit may biyaya, hindi sa papel, kundi sa mga kaluluwa ng mga taong marunong pa ring makinig. Ang card na iniwan ng Papa kay Padre Arthur ay hindi isang simpleng mensahe. Ito ay ang alingaw-ngaw ng cello, isang tinig na lumilipas sa mga siglo upang ipaalala sa atin kung ano ang mahalaga, na ang Ebanghelyo ay hindi ipinapahayag ng pinakamataas na pagbabago, ngunit sa pamamagitan ng pinakamaliit na gawain na ang kaharian ng langit ay pag-aari ng mga nagtitiwala, sa mga naglilingkod, sa mga lumalayo ng walang takot. Sa isang mundo na naghahanap ng mga dramatikong palatandaan, ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng katahimikan, sa pamamagitan ng isang batang babae na umaawit, sa pamamagitan ng isang taus-pusong pagluha,
sa pamamagitan ng isang sinaunang Biblia na nagbubukas sa takdang sandali. Ilang beses na nating binaliwala ang mga palatandaang ito at itinuring itong hindi gaanong mahalaga. Ilang beses na tayong naghintay para sa isang lumalagong himala nang hindi napagtatanto na ang pinakamalalim na himala ay nangyayari sa kaluluwa. Si Pope Francis sa kwentong ito ay hindi lamang nagbigay ng mapa, nagbigay siya ng misyon, at ang misyon na iyon ay hindi natapos sa kamatayan. Sa kabaligtaran, ito ay nagsimula pa lamang. Dahil kapag ang isang simpleng puso ay tumanggap ng isang salita mula sa langit, ang pagmamalaki ng isang buong henerasyon, ngayon marahil ay makakatanggap ka rin ng isang card. Baka hindi mo alam, marahil sa loob ng maraming araw ay may naramdaman ka sa iyong puso, isang pagtawag, isang pag-aalala, isang pagnanais na bumalik. At kung gayon, huwag pansinin ang boses na iyon. Dahil ang Diyos ay patuloy na nagsusulat, at kapag nagsusulat ang Diyos, ang bawat salita ay walang hanggan. Minsan nakakalimutan natin na ang Diyos ay hindi kumikilos tulad ng tao. Hinahanap namin ang nakikita, ang malaki, ang kaagad. Ngunit mas pinipili ng Diyos ang mga nakatago, ang maliliit, ang mabagal. At naroon sa gitna ng katahimikan kung saan ang mga pinakadakilang paghahayag ay ginawa. Ang card ng Papa kay Padre Arthur ay hindi lamang isang personal na mensahe. Ito ay isang propetikong gawa, isang banal na ngiti na hindi lamang para sa isang pare kundi sa ating lahat. Dahil lahat tayo sa ilang paraan ay tinawag upang maging mga mensahero, upang magpadala ng gutom, sakit, habag, kaginhawahan. At bakit may mapa? Dahil ang mga card ay nagdadala ng intimacy. Ang mga ito ay isinulat ng may intensyon. Naisip na salita para sa salita. At kapag nagsusulat ang langit ng isang card, ginagawa ito ng may luha, may walang hanggang pag-ibig at may layuning nagbabago ng buhay. Sa kasong ito, ang Papa ay hindi pumili ng isang kilalang kardinal o obispo. Pumili siya ng isang hamak na tao, isang pari na nakatago sa mga bundok. Kaya yon, dahil sa mata ng Diyos ang halaga ay hindi sa pagkatao kundi sa kadalisayan ng puso. Tanggapin ang mga may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo 28. At gayon nga, nakita ni Padre Arthur hindi sa mga mata ng katawan, kundi sa mga mata ng kaluluwa. Ang kwentong ito ay nag-aanyaya sa atin na gumising upang maunawaan na marahil ay iniwan din tayo ng Diyos ng isang card. Marahil ay hindi nakasulat sa papel, ngunit sa konsensya, sa lambing ng isang bata, sa ngiti ng isang matanda, sa sakit na sumisigaw sa pamamagitan ng mga sentido. Nagsasalita pa rin ang Diyos at hindi tumatanda ang kanyang boses. Ilang taon na ba ang kakayahan nating makinig? Ngunit hindi pa huli ang lahat para buksan ang iyong puso at sabihin, "Narito ako, Panginoon. Gawin mo ang iyong kalooban sa akin." Dahil kapag tumawag ang Diyos, hindi niya hinahanap ang perpekto, hinahanap niya ang handa. May mga sandali sa buhay na ang kaluluwa ay nananatiling tahimik. Hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil nagsimula na siyang makinig. Makinig sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng iyong mga tainga, ngunit sa iyong puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang mapa, ito ay tungkol sa kung paano hinahawakan ng langit ang lupa kapag tila may naniniwala dito. Ang Papa, sa pagtatapos ng kanyang buhay, ay hindi pinili na magpaalam sa mga talumpati o pagpapakita. Pinili niyang sumulat at sumulat sa isang simpleng tao dahil laging mas pinipili ng Diyos ang simple upang ipagkatiwala ang walang hanggan. Nakikita natin ito sa buong kasulatan. Si Moises ay isang nauutal, si David ay isang pastol, si Marie isang hindi kilalang dalaga, si Pedro isang mangingisda. Gayunpaman, lahat sila ay nakatanggap ng mga salita na nagpabago sa kasaysayan. Hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa kanyang pagmamataas. Nabubuhay tayo ngayon na napapalibutan ng mga ingay, balita, eksena, tinig na sumisigaw sa atin ng paano mabuhay. Ano ang iisipin? Sino ang susundin? Persya, paano kung tawagin tayo ng Diyos na bumalik sa katahimikan, sa panloob na lugar kung saan maririnig pa natin ang alingaw-ngaw ng kanyang pag-ibig? Ang banal na kasulatan kay Padre Arthur ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nalilimutan, na kahit sa pinakamaliit na bayan, sa pinakahamak na mga simbahan, sa pinakahindi nakikitang mga sulok, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Dahil kapag ang isang puso ay pag-aari niya,
Ginagamit niya ito para hawakan ng iba. Marahil kung ano ang nakita ng Papa sa panalangin ay kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Isang pag-aalala, isang damdamin, isang liwanag. Huwag itong patayin dahil kapag may nabasa ang Diyos sa loob natin, hindi niya ito ginagawa upang ito ay maubos, ngunit upang ito ay lumiwanag. At kung sakaling mayroon kang pagdududa, bumalik sa simula. Alalahanin na ang mga dakilang himala ng kasaysayan ay nagsimula ng ganito, sa isang salita, sa isang card na may oo. Hindi lahat ng mensahe mula sa Diyos ay may kasamang pandaraya at liwanag. Ang ilan ay may kasamang malambot na hangin, may luhang pumapatak ng walang paliwanag, may card na lumilitaw sa tamang sandali, may isang kanta na maririnig mo at nang hindi alam kung bakit, ay umaantig sa iyong kaluluwa. Ito ang nangyari sa card ni Father Arthur. Ito ay hindi lamang isang huling kilos mula sa Papa. Isa itong tulay sa pagitan ng langit at lupa, isang alaala na hindi tumitigil sa pagsasalita ng Diyos, kahit na tila nakalimutan na siya ng mundo. Ilang beses tayong nakadarama na maliit, hindi nakikita, walang silbi, ngunit nakikita tayo ng Diyos, kilala tayo sa pangalan, tinawag tayo dahil sa pag-ibig. Kung paanong pumili siya ng isang pare na nakatago sa mga bundok, maaari ka rin niyang piliin. Dahil para sa Diyos, walang dakila o sikat. May mga kusang kaluluwa, sensitibong puso, mga ibon na kahit sa gitna ng ingay ay nananatili upang makinig sa mas malalim na boses. Naririnig ng aking mga ibon ang aking tinig, kilala ko sila at sinusundan nila ako. Juan 10:27. Kilala ka ng Diyos. Alam niya ang mga pinagdaanan mo, kung ano ang masakit sa iyo, kung ano ang hinihintay mo. At marahil ang pagmumuni-muni na ito ay hindi isang pagkakataon, ngunit isang liham, isang tanda, isang paanyaya na bumalik. Muling maniwala, magtiwala, kahit na hindi ito naiintindihan. Dahil kapag tinawag ka ng Diyos, hindi ka niya pinapangako ng madali, ngunit ipinangako niya sa iyo na hindi ka lalakad ng mag-isa. May mga sandali sa buhay na pakiramdam natin ay nakita na natin ang lahat. Lumipas na ang pinakamahalagang yugto, tapos na ang oras para maglingkod, mangarap, maging kapaki-pakinabang. Ngunit ang kwentong ito ay sumisigaw sa amin sa uso na hindi ito totoo. Ang Papa na ngayon ay matanda na ang kanyang katawan ay nanghina, ngunit ang kanyang espiritu ay nag-aapoy, ay nagpasya na isulat ang kanyang huling sulat, hindi sa makapangyarihan, kundi sa isang abang pare sa isang sulok ng mundo. Kaya yon, dahil sa kaharian ng Diyos ay walang espiritual na kagalakan. Habang may pag-asa, mayroon tayong misyon. Paano ko gustong malaman iyon? Kahit na itinuturing tayo ng mundo na luma, nakaraan, mapapalitan, umaasa pa rin sa atin ang Diyos. Ang mapa ng Papa ay hindi lamang isang pagpipinta sa papel. Ito ay isang nagniningas na palaso mula sa langit. At ikaw na nagbabasa nito ngayon, tulad nito, ay nakikita rin na nakatanggap ka ng isang araw, isang pindutin, isang tawag. Gaano katagal na mula nang marinig mo ang iyong pangalan sa panalangin? Gaano katagal na ang nakalipas mula nang maramdaman mong direktang nakatingin ang Diyos sa iyong mga mata? Kaya may sasabihin ako sa iyo. Buong kaluluwa ay hindi siya umalis. Hindi ka niya nakakalimutan. Kung ikaw ay humihinga ngayon, ito ay dahil mayroon pa ring isang bagay na ikaw lamang ang makakagawa. Isang panalangin na ikaw lang ang makakapagdasal. Isang yakap na ikaw lang ang makakapagbigay. Isang salita na ikaw lang kasama ang iyong kasaysayan, ang iyong buhay, ang iyong mga galos, ang masasabi. Huwag mong sabihing huli na. Huwag mong sabihing wala ka ng pagpipilian. Dahil kapag gusto ka ng Diyos na gamitin, hindi mahalaga ang edad. Hindi mahalaga ang nakaraan. Hindi mahalaga ang takot. Isang bagay lang ang mahalaga. Hayaan ang iyong sarili na sabihin, "Oo, Panginoon, narito ako at maniwala ka sa akin, ito na, upang ang langit ay maging basa." Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Diyos ay sumusulat sa iyo magpakailanman? Hindi sa lapis at papel, hindi sa pintura at bag, kundi sa mga sandali ng iyong buhay, sa mga taong dumating sa oras na kailangan mo sila, sa mga oras na umiiyak kang mag-isa at nang hindi mo alam kung paano yumakap sa iyo ang kapayapaan. Ang card ng Papa kay Padre Arthur ay hindi isang formal na gawa. Ito ay isang gawa ng espiritual na pagsunod, ng pagpasok, ng trabaho. Dahil sa kanyang mga huling oras, ang Papa ay hindi nag-isip tungkol sa trono o
o tungkol sa kasaysayan o tungkol sa kapangyarihan. Naisip niya ang isang kusang puso at ito ang patuloy na hinahanap ng Diyos ngayon. Marahil ikaw rin ay napili upang makatanggap ng mensahe. Marahil ay gumugol ka ng maraming oras sa katahimikan, pakiramdam na malayo, mapurol, at kahit na nalilito. Ngunit kung binabasa mo ito, hindi ito nagkataon. Ang Panginoon ay hindi nag-iiwan ng isang card na walang addressee. At ang isang ito, marahil, ay para sa iyo. Sinabi ni Jesus, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 10:30 sa Wambo. At ang mga sulat ng Diyos ay hindi pumasa. Minsan naglalaan kami ng oras upang basahin ang mga ito. Minsan hindi natin sila pinapansin dahil sa takot. Ngunit palagi silang nangyayari. Ngayon ay isang magandang panahon upang buksan ang iyong kaluluwa at magtanong, Panginoon, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Dahil kapag tinanong mo sa Kanya ang tanong na ito ng taus-puso, ng may kababaang loob, may bukas na puso, lagi siyang sumasagot. At ginagawa niya ito ng may pagmamahal, may pagtitiyaga, ng may pangako na bagamat nagbabago ang mundo, kahit maraming nakakalimutan, hindi siya titigil sa pagsusulat ng kanyang kwento.